Sa gulang na 11, isang madilim na landas ang tinahak ni Joshua. Ang bisyo, isang bagay na akala niya'y kaligayahan, ay naging kanyang gapos. Araw-araw lumalalim ang kanyang pagkagumon, unti-unting kinakain ang kanyang pag-asa at pangarap. Ang kanyang mga mata, dati kumikislap sa pag-asa, ay napalitan ng lungkot at kawalan. Ang kwento ni Joshua ay isang patunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, ang pagbabago ay laging posible. Ngayon ay nandito po kami sa insurance para interviewin ang isa sa mga residente dito. Itago na lamang natin siya sa pangalang Josh. Siya ay 18 taong gulang na nalulong rin sa bisyo. Magandang araw po. Magandang araw rin po. Magandang araw rin sa inyo. Ako nga po pala si Kevin dito. Ako naman to si Lindsay. At ako naman si Josh. I-interviewin ko po namin ngayong araw para po sa documentary, patungkol po sa bisyo. Kamusta naman po kayo ngayon? Ayos lang naman. Paano niyo po na-discover yung pagbibisyo niyo po, yung paggamit niyo po ng alak, saka po yung paninigarilyo? Una ko na-discover yan dahil nakikita ko sa matatanda yung bata pa. Influence na ako pang gumagamit ng gano'n. Sinubukan ko. Then doon na nagsimula lahat ko. Nag-bisyo ako. Doon mo na po na-discover yung pagbibisyo. Okay. Ano pong buhay ang meron ka bago mo na-discover yung mga ganyang bagay? Normal na tao lang. Hindi nag-bisyo. Tsaka hindi nakakaramdam ng sakit. Hindi mabis sila. Hingalin. Paano naman yung tao? Napaka-hating tao. Yun na naman. Ano pong epekto ng pagbibisyo mo po sa buhay mo? Sakit. Dahil hindi yung sakit yun. Dahil yung... Kaso nga lang, laki kasi ang pinagkaiba ng dati sa ngayon. Dahil yung dati kasi hindi pa ako nagbibisyo. Dahil yung resistensya ko malakas pa gano'n. Ngayon, unti-unti na nararamdaman ko, bilis na ako hingalin, mapapagodin na ako. Yun. Kaya, hindi yung Ano naman po yung mga problema mo po sa buhay or issue po na nangyari dahil sa pagbibisyo mo po? Maraming nawala. Daming iwan doon. Madaming lumayo sa akin. Then yung mga ibang dating kaya ko mag-ipon yung hindi na dahil mag-ipon ko na. Yun nga, sa Yossi, sa pagbibisyo. Ano kung ito nagbagong buhay? Nag-start ako nagbagong buhay. Pinagtrabaho ako. Nagtrabaho ako nun. Pinatigil sa amin ng amo para sa pera. Ayun. Kasi bawal kasi may pumasok sa trabaho. Issue kami, sigarilyo, alak. Kasi talagang trabaho pang-focus nito. Ano ang nag-inspire sa'yo para itigil mo na yung pag-inom mo ng alak at yung paninigarilyo? Inspire sa mga tropa rin. May mga tropa rin naman kasi akong kahit pa paano hindi nagbibisyo. Kagaya nila Aso, nila Luzon, nila Jun. Sila yung mga tropa kong nagsabi sa nagbibisyo dahil wala naman daw maganda. Kaya tinigil ko rin. Mahirap pigilan yung sarili. Paano kung naman ito nagbagong buhay? Nag-start ako nagbagong buhay. Yung nagtrabaho ako. Nagtrabaho ako naman. Then, pinatigil sa akin yung amo para sa pera. Ayun. Kasi bawal kasi may pumasok sa trabaho. Issue kami, sigarilyo, alak. Kasi talagang trabaho ang pang-focus nito.
Ano ang nag-inspire sa'yo para itigil mo na yung pag-inom mo ng alak tsaka ng paninigarilyo? Inspire sa mga tropa rin. May mga tropa rin naman kasi ako kahit pa paano hindi nagbibisyo. Kagaya nila Ase, nila Lincoln, nila Jun. Sila yung mga tropa kong nagsabi sa akin na ibibigyo yung dahil wala naman daw maganda. Tinutulog sa akin. Gusto ko naman. Kaya tinigil ko rin. Hindi na mahirap. Mahirap pigilan yung sarili. Mahirap pigilan yung sarili mag-sigarilyo kasi pagka nakakalangat ka ng puso. Parang nagdawlaway ka po. Parang nagkaano ka pa na. Ina-adikan siya. Ganun na. Obsession. Obsession. Yun lang naman. Ano po yung mga regrets o bakit yung, mga pinagsisisihan mo po dahil sa pag-ibig? Nagsisiyan ko pag ginawa yun. Dati hindi mo ginagawa mo dahil subok lang, dahil sa mga tropa, pakikisama. Pero bakit tinuloy-tuloy mo pa rin po? Hindi ko na alam eh. Ano kasi yun, sa isang tao kasi talagang pagka nakasanayan mo, talagang hanap-hanapin mo gagawin mo kahit nakakasama ka sa'yo. Alam ba ng pamilya mo yung mga ginagawa mo? Ano yung naging reaction nila? Nagbago ba yung tingin nila sa'yo na yung nalaman nila yung nagbibisyo kayo? Oo. Nagbago tingin nila sa akin kasi nung una naman hindi mo sila. Then, nagbago ng lahat nung nalaman nila yung nagsisigarilyo ako umiinom ako. May panghihinayang pa naman sila. Siyempre, bilang pinalaki kang batang maayos. Di sa'yo tinuro. Tapos, ginawa mo. Ang hinahin sila sa akin. Iba yung ugali nila sa akin. Hindi nila akong sasabihan na walang dudulot daw yun na maganda sa akin. Pero, despite sa lahat ng judgment ng pamilya mo po, mahal mo pa rin kasi. Pamilya ko yun. Hindi ko kaya pagbalik yun. Ano po yung mga paraan para po na masurvive mo po yung pagbibisyo? Like, para makapagbisyo ako din, ay maiwasan ko. Para maiwasan mo? Pagkaan, laging ninalayo ko eh. Laging ninalayo ko eh. Ninalayo ko talaga yung sarili ko para kagaya ng pag-ibig. Trabaho, gawain bahay. Iniiwas ko talaga sa iyo. Pero mahirap. Kasi kung minsan tumitim-tim pa rin naman ako. Pero pinasanayan ko naman. Hindi na iwasan. Thank you naman po sa Diyos dahil na-survive mo pa yung pag-vaccine. Kahit po sobra po sa kaadikan, na-survive mo pa rin. Paano naman po maiwasan yung pag-ibig? Iwasan yung pag-ibig dahil sa mga tropa ko naman sa akin na huwag na mag-bisyo dahil namin daw magandang tulong sa akin. Tinulungan din nila akong paano magbago. Anong naging life lesson mo? Lesson ko, huwag mo na subukan. Kasi pagka yung mga unti-unting bagay lang, talagang pagka tumatagal-tagal, kinakasanayan mo, nahihirapan ka ng alisin sa inyo. Yun lang naman. Ano naman po masasabi niyo po sa mga kaedad niyo po ngayon o sa mga kabataan na para po umiwas din po sila sa pag-ibig at di po sila matulad sa inyo? Dapat sa batas. Sa batas yun. Dapat yung mga minor de edad, mga kabataan, hindi pinagbibenta ng mga ganyang bagay para maiwasan. Tama. Saka nasa gabay din siguro yun ng magulang. Sa gabay ng magulang,
Pero hindi naman kasi lahat ng kilos ng ganyan nakikita na. Okay. Thank you po. Thank you po sa time, saka sa pagsagot po sa aming mga tanong. Thank you po sa pag-share ng mga information na kahit di naman po dapat business namin, pero thank you po rin. Yun lang po. Thank you po. Bye-bye po. Hindi na isang handshake ha. Tatlo na yan.